Invincible Divine Sword Kabanata 36. 60 Sword Chi, ano ang konseptong ito? Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, walang sinuman sa lungsod ng Udi ang nakakaunawa sa 60 espada Chi. Kahit na ang pinakakahanga-hanga at kaakit-akit na henyo sa espada ay hindi maintindihan ang 60 Sword Chi. At ngayon, may nakaintindi ng 60 Sword Chi, na nagpagulat at natakot sa malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng Udi City. Sa bulwagan, si Liang Fang, ang sword genius ng Lingyun Sword Sect, ay nagkaroon na ng blanko sa isip, at tanging ang maliwanag na sword chi lamang ang tumataas sa kanyang mga mata. Nang bumagsak ang sword chi ni Yang Xiaotian sa 70, maraming tao ang bumagsak sa lupa. Aabot ba sa 100? May kinilig. Bagamat walang sinuman ang nakauunawa sa 60 sword chi, minsang sinabi ng Wudi na kung ito ay naiintindihan ng martial arts classics o naiintindihan ng iba pang sword monument sa Wudi City, ang pinakamataas ay maaaring umabot sa 100 sword chi. Sa ilalim ng mga mata ng lahat na nagpipigil ng hininga, pononabik, nanginginig, hindi ka panipaniwala, at nabigla, ang ika-100 sword chi sa wakas ay sumambulat mula sa katawan ni Yang Xiaotian. 100. Nang makitang naintindihan na ni Yang Xiaotian ang 100 sword chi, hindi na maipahayag ng lahat ng tao sa bulwagan ang kanilang pononabik at pagkabigla sa mga salita. Gayunpaman, nang akala ng lahat ay tapos na ito, biglang, isa pang sword chi ang bumaril mula sa katawan ni Yang Xiaotian. 101. Natigilan ang lahat. Di ba sabi nila ang pinakamataas na bilang ay 100 sword chi? Bakit 101 na ngayon? Siya si Yang Shen. Biglang may tuwang-tuwa na sumigaw. Ano, Yang Shen? 3,000 emperador Yang Shen. Lumalaban sa 3,000 emperador lamang, tinawag ng maraming master na si Yang Xiaotian ang 3,000 emperador na si Yang Shen. Excited ang lahat sa hall. Matapos ang sword chi ni Yang Xiaotian ay umabot sa 101, sa wakas ay tumigil ito. Bagamat naintindihan niya ang mga class eco ng martial arts at naintindihan niya ang 101 sword chi, hindi man lang masaya si Yang Xiaotian, ngunit sumimangot. Dahil kinumpirma niya na ang martial arts hall ay walang 1,000 Buddha sword. Kung mayroon ang martial arts hall, ang kanyang sword chi ngayon pa lang ay nag-trigger sa 1,000 Buddha sword. Dahil dito, medyo nadismaya si Yang Xiaotian. Sa makatuwid, hindi na nanatili si Yang Xiaotian, at umalis sa martial arts hall kasama si Bingyan Qilin at ang dalawa pa. Nang makita ng lahat sa bulwagan si Yang Xiaotian na nauunawaan ang martial arts at nauunawaan ang 101 sword chi, hindi sila natuwa, ngunit umalis sa bulwagan na may malungkot na tingin, at tumingin sa isa't isa. Matapos umalis sa martial arts hall, hindi tumigil sandali si Yang Xiaotian at nagmadaling pumunta sa Medicine God Hall. Mayroon lamang isang araw bago ang pagbubukas ng Emperor City, at kailangan niyang hanapin ang 1,000 Buddha sword sa loob ng isang araw, kung hindi, kailangan niyang maghintay ng isa pang taon. Nang umalis si Yang Xiaotian sa Martial Arts Hall, sa isang sword cave sa Emperor City, si Tang Huan, ang anak ni Tathagata Buddha, ay nakatayo sa harap ng isang sword steel, at ang sword chi ay lumundag sa buong katawan niya, nakamangha-mangha. Ang sword chi ay bumaril mula kay Tang Huan, hindi hihigit, hindi bababa, isang buong 49 na sword chi. Nagulat ang lahat ng nasa kuweba ng espada nang makita nila ito. Tulad ng inaasahan sa anak ni Tathagata Buddha, na nauunawaan ng Buddha si Sword Steel, talagang naintindihan niya ang 49 na sword chi. Isang pagsabog ng papuri. Sa sandaling ito, biglang, sa labas ng kuweba ng espada, may sumigaw na tuwang-tuwa, naintindihan ng 3,000 emperador Yang Shen ang mga class eco ng martial arts at naintindihan ang 101 sword chi. 101 espada chi. Ang boses ay kumalat sa kuweba ng espada, at ang nasa sabik na mga tao sa kuweba ng espada ay nagulat lahat. Si Tang Huan, na punong-puno ng pagmamataas, ay biglang naputol ng espada chi sa kanyang katawan. Siya ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala, at pagkatapos ang kanyang mukha ay namutla at walang dugo, at naramdaman niya ang isang kadiliman sa harap ng kanyang mga mata. Ang pag-unawa sa martial arts classics, 101 sword chi. Ito ay peke, tama. Sinabi ng Emperor Wu na anumang sword art sa Emperor Wu City ay may maximum na 100 sword chi. Totoo, daan-daang mga master sa martial arts hall ang nakakita nito sa sarili nilang mga mata. At pagkatapos na maunawaan ni Yang Xiaotian ang 101 sword chi, hindi siya natuwa, at pagkatapos ay umalis na napakalungkot. Naintindihan ang 101 sword chi. Sobrang depressed pa rin. Hindi pa rin ba masaya?
Naramdaman ni Tang Huan na ang langit ay madilim, at biglang dumura ng isang malaking subo ng itim na dugo, na sinaboy ng itim na dugo ang monumento ng espada sa kanyang harapan. Pagkatapos umalis sa Martial Arts Hall, lumipad sina Yang Xiaotian, Bingyan Qilin at ang dalawa pa sa Medicine God Hall. Medyo malayo ang Medicine God Hall sa Martial Arts Hall, at tumagal ng mahigit 1 oras bago sila nakarating sa Medicine God Hall. Tingnan ang forum ng libro nang walang anumang pagkakamali. Sa plaza ng Medicine God Hall, mayroong isang napakalaking kaldero, na nakakuha ng atensyon ni Yang Xiaotian. Nang makita ng demon ancestor na si Mie Tian si Yang Xiaotian na binibigyang pansin ang napakalaking kaldero sa plaza, sinabi niya, ito ang Giant Spirit Cauldron, na ginamit ng Thousand Buddha Medicine God bago siya naging Medicine God. Ang higanting Spirit Cauldron na ito ay isang top-level na banal na sandata. Ito ay naririto sa loob ng maraming taon, ngunit walang sino man ang nakakuha nito. Nagulat si Yang Xiaotian, walang makakaalis nito. Oo, ang higanting Spirit Cauldron na ito ay isinama sa Woody City. Sabi ng demon ancestor na si Mie Tian. Tumingin si Yang Xiaotian sa higanting Spirit Cauldron. Sigurado pa rin siya na kaya niyang alisin ang higanting Spirit Cauldron, ngunit mayroon na siyang Medicine Cauldron at Jade Dragon Heavenly Cauldron, kaya walang silbi na kunin ang Giant Spirit Cauldron. Bukod dito, kakailanganin ng maraming oras upang ilipat ang higanting kaldero upang maputol ang koneksyon nito sa Emperor Wu City, kaya hindi ito ginalaw ni Yang Xiaotian. Matapos malampasan ang higanting kaldero, maraming tao ang pumasok sa Medicine God Hall. Maraming tao sa Medicine God Hall, higit pa sa Martial Arts Hall, na may kasing dami ng 1 o 2,000 tao. Ang mga dingding ng Medicine God Hall ay inukita ng iba't ibang imahe, tulad ng mga dingding ng Martial Arts Hall. Gayunpaman, makalipas ang kalahating oras, lumabas si Yang Xiaotian sa Medicine God Hall. Dahil ang Thousand Buddha Sword ay wala din sa Medicine God Hall. Alam na hinahanap ni Yang Xiaotian ang Thousand Buddha Sword, nag-isip ang Sky Blue Thunder Python at sinabing, Young Master, baka pwede kang pumunta sa Sword Plain para tingnan. Jianyuan. Tanong ni Yang Xiaotian. May isang lugar na tinatawag na Jianyuan sa Woody City, kung saan mayroong daan-daang milyong mga espada. Maraming mandirigma ang pumunta sa Jianyuan upang pumili ng mga espada pagkatapos makapasok sa Woody City. Gayunpaman, ang Jianyuan ay lubhang mapanganib. Kapag ang sword tide ng Jianyuan ay nagkakagulo, maging ang makapangyarihang mga Diyos ay ililibing sa Jianyuan. Ipinaliwanag ni Tianqing Lemang, ang Thousand Buddha Sword ay maaaring nasa Jianyuan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Yang Xiaotian na pumunta sa Jianyuan kasama silang tatlo. Gayunpaman, sa paglipad nila sa Jianyuan, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga master na lumilipad patungo sa kanila. Ito ay sina Liu Xingyu, Wu Fei at isang grupo ng mga master mula sa Tongtian Divine Sect, at bilang karagdagan sa kanila, naroon sina Wei Zhongyan at Lian Yao Qingzhou. Dapat ay nakilala ni Yao Qingzhou sina Wei Zhongyan, Liu Xingyu at iba pa sa kalsada, at naglakbay ng magkasama. Gayunpaman, ang master ni Wei Zhongyan, ang Magic Sky Sword God, ay hindi nakita. Hindi inaasahan ni Yang Xiaotian na makikilala niya si Wei Zhongyan at iba pa. Hindi rin inaasahan ni Wu Fei, Wei Zhongyan, Yao Qingzhou at iba pa na makikilala nila si Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Si Wei Zhongyan ay sumigaw sa galit nang makita niya si Yang Xiaotian mula sa malayo. Agad na tumingin si Liu Xingyu kay Yang Xiaotian, malamig ang mga mata, siya ba si Yang Xiaotian? Guro, siya si Yang Xiaotian. Tumingin si Wu Fei kay Yang Xiaotian at sinabing may galit. Malamig ang mukha ni Liu Xingyu, at pinangunahan niya ang isang grupo ng mga master na lumipad patungo kina Yang Xiaotian, Bingyan Qilin at iba pa. Yang Xiaotian, tama ba? Lumapit si Liu Xingyu kay Yang Xiaotian at malamig na sinabi, napakatapang mo kaya ng ahas kang sakta ng aking mga disipulo ng Tongtian Divine Sect. Sa tingin mo ba nakasama mo si Ji Wudi sa likod mo, kaming Tongtian Divine Sect ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo. Kung gusto ka naming patayin ang Tongtian Divine Sect, kahit si Ji Wudi ay hindi mapipigilan. Gayunpaman, nang malapit ng kumilos si Liu Xingyu, biglang humakbang si Wei Zhongyan at nagsabi, Senyor, gusto kong makipag-away kay Yang Xiaotian. Mangyaring payagan akong makipaglaban kay Yang Xiaotian. Maghintay hanggang sa matalo ko si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay ibigay siya kay Yang Xiaotian para itapon. Sa takot na hindi papayag si Liu Xingyu, sinabi niya, pakiusap, tulungan mo ako, senyor. Saglit na nag-alinlangan si Liu Xingyu, tumango at ngumiti, okay, narinig ko na pumasok na ang soul ring ng aking pamangkin.
Tama lang na makita natin itong umunlad sa 100,000 taon. Ang ninuno ng pamilyang Chen ay ngumiti at nagsabi, "Oo, nabuhay ako sa loob ng libu-libong taon, ngunit hindi ko pa nakita kung ano ang hitsura ng isang 100,000 taong soul ring. Isang pagpapala kung makita ito ngayon." Ikinuyom ni Wei Zongyan ang kanyang mga kamao kay Liu Xingyu at sinabing, "Salamat, dalawang senior." Pagkatapos ay tumalikod siya at lumakad patungo kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, pagkatapos ng huling labanan sa Wang Tiantic, upang talunin ka, pumasok ako sa isang sinaunang lupain, nakaligtas sa siyam na pagkamatay, at sa wakas ay ginawang 100,000 taon ng soul ring. This time, matatalo na kita. Talo ka ng husto. Sa puntong ito, lumakas ang aura ni Wei Zongyan, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kalangitan, at isang malaking siyam na kulay na ibon ang lumipad palabas sa katawan nito. Nang lumipad palabas ang malaking siyam na kulay na ibon, umalangaw ang isang masayang sigaw ng ibon sa buong Udi City. Ang siyam na kulay na liwanag ay parang alon, na kumakalat sa bawat sulok ng Udi City. Habang lumipad palabas ang siyam na kulay na ibon, isang malaking pulang halo ang lumitaw sa paligid ng katawan ng siyam na kulay na ibon. Ang bilog na pulang ilaw ay lubhang nakasisilaw, na nagpapaliwanag sa nakapalibot na espasyo, at isang nakakatakot na kapangyarihan ng Diyos ang dumaan. Kasabay nito, ang figure ng Purple-Eyed Bull Demon King ay nagbabadya sa pulang ilaw na bilog. Sa sandaling ito, maraming malalakas na lalaki sa Woody City ang nakarinig ng sigaw ng siyam na kulay na ibon at naramdaman ang banal na kapangyarihan ng pulang ilaw na bilog. Nine-colored Peacock King Martial Soul. Ito ay 100,000 taong soul ring. Tanging ang maalamat na 100,000 taong singsing ng kaluluwa ay pula. Si Wei Zongyan ang gustong kumilos. Ipinatawag niya ang Nine-colored Peacock King Martial Soul at ang 100,000 Year Soul Ring. Sunod-sunod na nagulat ang malalakas na lalaki at napalingon dito. Nakita ni Lian Yao Qingzhou, Liu Xingyu at iba pa ang Nine-colored Peacock King Martial Soul ni Wei Zongyan at ang 100,000 taong soul ring, at hindi nila maitago ang kanilang pagkagulat. Ang Nine-colored Peacock King Martial Soul ay isang 14 na antas ng mataas na antas ng Martial Soul. Ang pang-14 na antas ng Martial Soul ay bihira sa Kangshen Continent, at ang 14 na antas ng mataas na antas ng Martial Soul tulad ng Nine-colored Peacock King ay mas bihira pa. Tulad ng para sa 100,000 taong singsing ng kaluluwa, bihira itong makita sa mga edad. Hindi pa banggitin si Yao Qingzhou, kahit ang mga Diyos at ninuno tulad ni Liu Xingyu ay nakakita ng 100,000 taong singsing ng kaluluwa sa unang pagkakataon. Ang 100,000 taong singsing ng kaluluwa, tulad ng isang pulang araw, ay kumikinang na may malakas na pulang ilaw. Sa ilalim ng liwanag ng 100,000 taon na singsing ng kaluluwa, ang mga nakapaligid na kalye ay natatakpan ng pula, na para bang lahat sila ay kinulayan ng pula. Nakatayo doon si Wei Zongyan, ang kanyang buong katawan ay parang pulang sandata ng labanan, ang kanyang momentum ay patuloy na pumailanglang. Yang Xiaotian, sa tingin mo ba ay mayroon lang akong soul ring na nag-evolve sa 100,000 taon? Sa pagkakataong ito sa sinaunang lupain, nagkaroon din ako ng isang mahusay na pakikipagsapalaran, pinalapot ang 8 gininto ang puso ng espadang Buddha. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Sa puntong ito, nagliwanag ang sunod-sunod na puso ng espadang gininto ang Buddha sa kanyang katawan. Sunod-sunod na pumutok ang ilaw ng espada. Sa tuwing nag-iilaw ang puso ng gininto ang Buddha sword, may gintong anino ng Buddha sa likod niya. 8 gininto ang anino ng Buddha ang nakapaligid sa kanyang katawan. Kasabay nito, na-activate din ni Wei Zongyan ang Mingwang Immovable Sword Body, at mahigit 20,000 Mingwang Sword Chi ang nakabalot sa kanyang katawan. 8 Golden Buddha Sword Hearts. Nang makitang si Wei Zongyan ay aktwal na nag-condense ng 8 Golden Buddha Sword Hearts, parehong nagulat sina Liu Xingyu at Yao Qingzhou. Bagaman hindi siyam, ang 8 ay sapat na upang mabigla ang lahat ng partido. Hawak ni Wei Zongyan ang isang sinaunang espada at itinutok ito kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, kumilos ka. Malamig ang mukha ng 3 tao ng Bingyan Qilin. Iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay para pigilan ang 3 tao at sinabing, "Hindi bale, maaga pa, paglalaruan ko siya." Isang trick. Sa pagkakataong ito, gusto niya itong patayin sa isang pakulo. Nang marinig ni Yang Xiaotian na sinabi niya na gusto niyang makipaglaro sa kanya, si Wei Zongyan ay tumawa ng galit. Yang Xiaotian, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi gaya ng ginawa mo sa Wang Tiantic? Ang iyong sword heart ay isa lamang kaysa sa akin. Ngunit ang soul ring ko ay 100,000 years old na. At ito ay ang Purple-Eyed Bull Demon King Soul Ring.
Matagal nang nahihigitan ng lakas ko ngayon. Napakawalanjiya mo kaya gusto mo akong paglaruan. Galit na galit si Wei Zhongyan, at ang 100,000 taong singsing ng kaluluwa ay kuminang ng maliwanag. Maging ang langit ay naiilaw sa pula. Tiningnan niyang Xiaotian ang matangkad na pulang 100,000 year soul ring sa likod ni Wei Zhongyan at sinabing, isa lang itong 100,000 year soul ring. Mayroon kang lakas ng loob na ipakita ang ganoong soul ring. Nang marinig ni Wei Zhongyan na sinabi niyang Xiaotian na okay lang na magpakita ng 100,000 taong soul ring, galit na galit siya. Magsasalita pa sana siya, biglang bumuga ng nakakatakot na hininga mula sa katawan niyang Xiaotian. Ang mabigat na itim na malamig na hangin ay parang walang katapusang itim na dagat, na umaagos sa buong mundo. Nagyelo ang lahat saan man dumaan ang itim na malamig na hangin. Isang itim na pagong na kasing laki ng isang kontinente ang nakabitin sa itaas ng ulo niyang Xiaotian. Nang lumitaw ang itim na pagong, ang buong Wudi City ay agad na nagdilim. Ang araw sa kalangitan ay ganap na nakaharang. Nawala ang lahat ng sinag ng araw. Maging ang siyam na kulay na liwanag ng Nine-Colored Peacock King ay ganap na natanggal. Ang Nine-Colored Peacock King Martial Spirit sa likod ni Wei Zhongyan ay sapat na malaki, na ang mga pakpak nito ay nakabuka, tulad ng isang bundok, ngunit sa oras na ito, sa harap ng Xuanwu Martial Spirit niyang Xiaotian na kasing laki ng isang kontinente, ito ay parang manok. Ang Xuanwu Martial Soul ay bumaba sa mundo at umungal sa langit. Biglang umungal ang kapangyarihan ng kataas-taasang hari at niyanig ang mundo. Nayanig ang mundo. Ang sunod-sunod na palasyo sa Wudi City ay talagang kumikislap ng liwanag. Isa-isa, ang mga anino ng mga sinaunang Diyos ay lumitaw sa itaas ng lungsod ng Wudi. Ang lakas ng dagandong ng kataas-taasang hari ng Xuanwu ay aktwal na nag-trigger ng pinakamataas na paghihigpit ng 10,000 mga palasyo sa Wudi City at nag-trigger ng lahat ng sinaunang imprint ng Diyos sa Wudi City. Lahat ng malalakas na lalaki sa Wudi City ay natakot at tumingin sa itim na Xuanwu sa kalangitan na kasing laki ng isang kontinente. Anong klaseng martial soul ito? Paano ito nakakatakot at napakalaki? Ito ay ang kataas-taasang hari. Tiyak na ito ang Supreme King Martial Soul. Tuwang-tuwa ang isang matandang ninuno ng sekta kaya hindi siya nagsalita. Ano, ang Supreme King Martial Soul? Pagkalipas ng 1,000,000 taon, ang Supreme King Martial Soul ay muling lumitaw sa mundo. Sunod-sunod na tuwang-tuwa ang mga matatandang ninuno kaya nang inig ang kanilang mga katawan at puno ng luha ang kanilang mga mata. Ang kataas-taasang hari. Nagulat si Liu Xingyu. Nagulat si Wei Zhongyan. Ang cherry mouth ni Yao Qingzhou ay sapat na malaki upang magkasya ang isang malaking dragon egg. Mula noong labanan sa Wang Tianpik, hinuhulaan na ng lahat kung ano ang martial soul niyang Xiaotian. Ngayon, sa wakas ay alam na niya kung ano ang martial soul niyang Xiaotian. Ang kataas-taasang hari. Ito ay ang kataas-taasang hari. Nang magulat ang lahat na ang martial soul ng Supreme King ay muling lumitaw sa mundo pagkatapos ng 1,000,000 taon, biglang, isang gintong pulang halo ang lumitaw sa paligid ng katawan ng Xuanwu Martial Soul. Nang lumitaw ang ginintoang pulang halo, ang buong Wudi City ay tila hindi makayanan ang kapangyarihan ng soul ring na ito. Ang buong lungsod ng Wudi ay nanginginig ng husto, at ang mga nakakatakot na lamat ay lumitaw sa lupa. Ang mga palasyo ay nanginginig. Maging ang mga anino ng mga sinaunang Diyos ay umiindayog sa hangin, at maging ang mga anino ng mga sinaunang Diyos ay nagpakita ng takot na mga mata. Ang mga paghihigpit ng palasyo ay sumabog na may hindi pa nagagawang liwanag. Ang buong Wudi City ay sumabog na may malakas na liwanag, at isang malaking multo ang lumitaw sa itaas ng Wudi City. Ito ang banal na marka na iniwan ni Wudi sa nakaraan. Ang banal na marka na iniwan ni Wudi ay hindi kailanman lumitaw. Ito ay isa aktibo lamang kapag ang Wudi City ay tinamaan ng napakalaking puwersa. At ngayon, ang banal na marka ni Wudi ay naisaaktibo upang labanan ang nakakatakot na banal na kapangyarihan na hatid ng gintong pulang singsing na kaluluwa. Ang mga ninuno ng bawat sekta ay tumingin sa ginintoang pulang singsing na kaluluwa na sumusuporta sa langit at lupa sa takot. Anong klaseng soul ring ito? Paano magkakaroon ng ganoong soul ring sa mundo? 200,000 taon ba? O 300,000 taon? Nang ang lahat ay nagulat at nanghuhula, biglang, nakita nila na isang malaking itim na figure ang lumitaw sa gintong pulang singsing na kaluluwa. Ang itim na figurang ito, na nakabukaka ang mga pakpak nito, ay parang walang katapusang hanay ng bundok sa kalangitan at lupa. Nang makita ang malabong itim na figurang ito, ang Demon Heaven Sword God na nakauunawa sa espada sa pinakamalalim na bahagi ng Wudi City ay mukhang hindi makapaniwala at puno ng takot.
Noon, nakapasok siya sa malalim na dagat ng Soul Sea nang hindi alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang lupa. Hindi niya malilimutan ang hininga ng itim na figurang ito. Muling lumitaw ang hiningang ito na nagpapalpitate sa buong buhay niya. Deep Sea Demon Kun. Ito ay ang Deep Sea Demon Kun Soul Ring. 1,000,000 taong singsing na kaluluwa. O aking Diyos, ito ay 1,000,000 taong singsing na kaluluwa. Nang makita ang itim na figurang ito, tuwang-tuwa ang isang sinaunang ninuno. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Deep Sea Demon Kun. Nang marinig ang nasa sabik na sigaw ng sinaunang ninuno na ito, lahat ng makapangyarihang lalaki ng sekta ay natakot. Ang mga master ng Tungtian Divine Sect at ang mga masters ng Chen family sa pinangyarihan ay sama-samang nanginginig, na parabang mayroon silang 1,000 taong sipon na sakit at walang tigil na nanginginig. Kapag ang mga tao ay labis na natakot at nabigla, hindi nila maiwasang mapasigaw, at tinakpan ni Yao Qingzhou ang kanyang cherry na bibig ng 2 kamay, sinusubukang huwag gumawa ng ingay. Si Wei Zhongyan ay mas natakot hanggang mamatay. Sa ilalim ng aura ng Deep Sea Demon Kun Soul Ring, ang 100,000 taong Soul Ring ni Wei Zhongyan ay humahagulgol, na parang humihingi ng awa at umiiyak. Hindi lamang ang 100,000 taong Soul Ring ni Wei Zhongyan, kundi pati na rin ang kanyang 8 gininto ang puso ng Buddha Sword ay nanginginig at umuugong. Hindi pinakilos niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng 10 dakilang puso ng espada, at sinuntok ito. Biglang nagliwanag ang Deep Sea Demon Kun Soul Ring, at ang malawak na kapangyarihan ng Million Year Soul Ring ay umungal at bumaril mula sa kanyang kamao. Nang bumaril ang malawak na kapangyarihan ng milyon taong Soul Ring, ang mundo ay lalong nanginig, at ang kaluluwa ng lahat ay nanginginig. Naramdaman ng lahat ang mapanirang kapangyarihan mula sa Deep Sea Demon Kun. Sa pagharap sa mapanirang kapangyarihan ng Deep Sea Demon Kun, maraming mga disipulo ng Tungtian Divine Sect at ang pamilyang Chen ang mas natakot at nagpatira pa. Ang malawak na kapangyarihan, tulad ng madilim na dagat ng dulo ng mundo, ay tumakip sa kalangitan at binomba si Wei Zhongyan. Parang naglaho ang mundo. Sa mga mata ni Wei Zhongyan, mayroon lamang walang katapusang kadiliman at malawak na kapangyarihan. Boom! Ang sword energy ng Mingwang sa kanyang katawan ay agad na naalis. Ang mga anino ng 8 gininto ang puso ng espada ng Buddha ay sumambulat din na parang mga bula. Ang 9-colored Peacock King Martial Soul ay sumigaw ng mas kaawa-awa, tulad ng isang dugong umiiyak, malapit ng sumabog. Nagkapira-piraso ang Purple-Eyed Bull Demon King Soul Ring. Napabuga ng hangin si Wei Zhongyan at pinaputukan. Sa kalagitnaan ng hangin, sumasabog ang dugo sa kanyang katawan. Oo, ito ay sumasabog. Sa huli, ganap na sumabog si Wei Zhongyan, at ang lahat ng kanyang panloob na organo ay sumabog. Ang kapangyarihan ng Deep Sea Demon Kun, na bitbit pa rin ang kanyang katawan, ay nagpatuloy sa pagbomba hanggang sa dulo, pagbomba sa tarangkahan ng Wudi City. Nayanig ang tarangkahan ng lungsod ng Wudi. Ang kapangyarihan ng Deep Sea Demon Kun ay patuloy na nagngangalit sa Wudi City sa mahabang panahon. Pinanood ni Liu Xingyu at ng iba pa ang eksena sa harap nila, hindi makagalaw ng mahabang panahon. Nakatayo roon siyang Xiaotian, parang demonyo o Diyos. Isang suntok. Ang 9 na gininto ang puso ng espada ng Buddha ay sumabog. Ang 100,000 taong singsing ng kaluluwa ay nabasag. Ang pinakamataas na martial soul ay nawala. Ito ang kapangyarihan ng Million Year Soul Ring. Kahit na siyang Xiaotian ay gumagamit lamang ng isang maliit na bahagi ng kapangyarihan ng Deep Sea Demon Kun ngayon, ito ay nakakatakot pa rin. Ang gininto ang puso ng espada ng Buddha ay isa sa pinakamalakas na puso ng espada, gaano ito katigas, ang 100,000 taong singsing ng kaluluwa, na bumabagsak sa tanikala ng langit at lupa, kung gaano ito katigas, ang pinakamataas na martial soul ay kilala bilang pinakamalakas na martial soul sa mundo, gaano ito katigas. Ngunit ngayon, sa ilalim ng kapangyarihan ng Million Year Soul Ring ng Deep Sea Demon Kun, ang lahat ng ito ay tila napakarupok. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Million Year Soul Ring, ito ay mas patay kaysa patay. Maging ang baluti sa kanyang katawan ay naging abo. Ang Ice Flame Kilin, Sky Blue Thunder Python, at Destroying Demon Ancestor ay nagulat din ng hindi masabi. Sa dulo ng kalye, nanginginig at tumutunog pa rin ang tarangkahan ng Wudi City. Ang puso ni Yao Qingzhou ay tumitibok, tumingin siya kay Yang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin. Sa wakas ay bumalik sa katinoan si Liu Xingyu. Muli niyang tiningnan si Yang Xiaotian, ang kanyang mukha ay hindi sigurado, ang kanyang puso ay sobrang komplikado, na may pagkabigla, sindek, hindi paniniwala, takot, paninibugho, at maging ang layunin ng pagpatay.
Nang may balak na pumatay si Liu Xingyu, biglang may hawak na magic sword si Yang Xiaotian. Nang lumitaw ang magic sword, ang talas ng espada ay nagpasakit sa balat ng lahat ng nasa eksena. Nang makita ang magic sword sa kamay ni Yang Xiaotian, parehong si Liu Xingyu at iba pang master ng Tungtian Shenzhou ay nakadilat. Dahil mga disipulo kayo ni Shentong Shenzhou, dapat alam mo ang espadang ito, di ba? Si Yang Xiaotian ay tumingin kay Liu Xingyu, Wu Fei at iba pa nang walang pakialam. Nang sabihin niya ito, ibinuhos niya ang kanyang tunay na diwa, at ang liwanag ng espada ni Tungtian Shenzhian ay patuloy na lumulunok. Ang kapangyarihan ng Tungtian Sword daw ay bumalot kay Liu Xingyu at iba pa. Tungtian Shenzhian. Napaluhod si Liu Xingyu na may kaba, nanginginig ang mga labi. Lahat ng iba pang mga master ng Tungtian sect ay lumuhod, puno ng pananabik, at yumuko, ito ang pinuno. Ito ang pinuno. Ang pinuno. Ako ang bagong pinuno ng Tungtian sect. Dose-dosenang mga master ng Tungtian sect ang tuwang-tuwa na sumigaw, ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Iniwan ni Lord Hongfeng ang Tungtian sect sa loob ng maraming taon. Bago umalis, nag-iwan siya ng mensahe na kapag muling lumitaw ang Tungtian sword sa mundo, lalabas ang bagong pinuno ng Tungtian sect. Ang mga mananampalataya ng Tungtian sect ay palaging iniingatan ito sa isip. Sila ay naghihintay para sa hitsura ng Tungtian sword. At ngayon, ang Tungtian sword ay muling lumitaw sa mundo. Sa wakas ay lumitaw na ang kanilang bagong pinuno ng Tungtian sect. Ang mas lalo nilang ipinagmamalaki at nasasabik ay ang kanilang bagong pinuno ng Tungtian sect ay nakapag-condense ng 1,000,000 taong soul ring. Napakaswerte ng Tungtian sect nila. Napakaranggal ng kanilang Tungtian sect. Tumayo na ang lahat. Sabi ni Yang Xiaotian. Biglang, ang lahat ng mga Panginoon ng Tungtian sect ay sabay-sabay na tumayo na parabang sila ay pinatawad, at hindi nang ahas na sumuwi kahit kaunti. Nanginginig sina Wu Fei at Liu Xingyu, na parabang nakatayo sila sa malamig at manyeb na lupa na walang damit. Napatingin si Yang Xiaotian sa kanilang dalawa. Sa isang sulyap lang, takot na silang dalawa kaya nawala ang dalawa sa tatlo nilang kaluluwa. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nahulog sa mga master ng pamilya Chen, kumuha ng higit sa 100 control pill, at pagkatapos ay hiniling sa pamilyang Chen na lunukan ang mga ito. Ang mga miyembro ng pamilya Chen ay mapatla. Ngunit sa ilalim ng malakamatayang mga mata ng mga master ng Tungtian sect, Bingyan Qilin, at Tianqing Leimang, sa wakas ay nilamon ng mga miyembro ng pamilyang Chen ang mga tabletas. Lumingon si Yang Xiaotian kay Yao Qingzhou at sinabing, pakiusap huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari ngayon, Miss Yao. Pagkatapos ay kumuha siya ng control pill. Tiningnan ni Yao Qingzhou ang control pill at namutla ang kanyang mukha. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tuluyang ininom ang tableta at nilunok iyon. Alam niya na kapag sinabi niyang hindi, papatayin siya ni Yang Xiaotian kaagad nang walang pag-aalinlangan. Hindi magpapakita ng anumang awa si Yang Xiaotian. Guro, dahil nakabalik ka, ipapaalam ko sa punong tanggapan ng Tungtian sect. Isang matandang ninuno ng Tungtian sect ang lumapit at nagsabing magalang at tuwang-tuwa. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Hindi sa ngayon. Umiling si Yang Xiaotian. Narinig niya mula kay Bingyan Qilin na mula nang umalis ang kanyang amo, si Lord Hongfeng, sa Tungtian sect, nagkaroon ng ilang kaguluhan sa Tungtian sect nitong mga nakaraang taon. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, ayaw pa ni Yang Xiaotian na maalarma ang punong tanggapan ng Tungtian sect. Sa tamang panahon, personal siyang pupunta sa Tungtian sect headquarters. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Xiaotian, pupunta ako ngayon sa Jianyuan. Kapag natapos na ang pagbubukas ng Wudi City, maaari kang bumalik muna sa Zhongzhou branch, at huwag mo na akong hintayin. Kung may oras ako, pupunta ako sa Zhongzhou branch. At saka, walang pwedeng mag-leak sa nangyari ngayon. Bagamat nabigo ang mga tao ng Tungtian Divine Sect, tumugon pa rin sila ng may paggalang. Pagkatapos ay inalis ni Yang Xiaotian ang Black Tortoise Supreme King Martial Soul at ang Deep Sea Demon Kun Million Year Soul Ring. Nang alisin ni Yang Xiaotian ang Martial Soul at Soul Ring, lahat ng malalakas na lalaki sa Wudi City ay nakahinga ng maluwag at parang nakaligtas sila sa isang sakuna. Pagkatapos, lumipad sina Yang Xiaotian at Bingyan Qilin patungong Jianyuan. Magalang na pinaalis ng mga tao ng Tungtian Divine Sect si Yang Xiaotian. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, umalis din sila at ang pamilya Chen. Si Yao Qingzhou ay nakatayo roon ng mahabang panahon nang hindi gumagalaw. Tumingin siya sa lugar kung saan nakatayo kanina si Wei Zhongyan at matagal na tulala.
Ang lugar kung saan nakatayo si Wei Zhongyan ay walang laman, na may lamang isang pool ng mga tuyong dugo sa lupa. Sino ang mag-aakala na si Wei Zhongyan, na dating pinakamataas na henyo ng Tianzang Academy at tinaguri ang Future Sword God, ay papatayin dito, at wala kahit isang slag ang natira, isang pool na lang ng dugo. Tahimik siyang bumantong hininga at umalis sa ere. Nang umalis sa ere sina Yang Xiaotian, Yao Qingzu at iba pa, ang buong Wudi City ay parang kumukulong kaldero, kumukulo, at lahat ay nasa sabik at nasa sabik. Excited na makita ng personal ang Supreme King Martial Soul, at excited na makita ang Million Year Soul Ring in person. Kasabay nito, ang lahat ay mainit na nagtatalo tungkol sa kung sino ang may kataas-taasang Haring Martial Soul at kung sino ang nag-condense ng milyon-taong Soul Ring. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay ang pumatay sa Deep Sea Demon Kun. Ang Deep Sea Demon Kun ay talagang ang Panginoon ng Soul Sea. Kahit na ang pinakamalakas na Sword God ay hindi nang ahas na gamitin ang kanyang espada laban sa Deep Sea Demon Kun. Kahit na ipinanganak si Lord Kang Xiong, hindi niya kayang patayin ang Deep Sea Demon Kun. Sabi ng isang ninununang may katiyakan. Kahit si Lord Kang Xiong ay hindi kayang patayin ang Deep Sea Demon Kun, lalo pa ang ibang mga master ng Kangshen Continent. Hindi kaya ito ang walang katulad na Panginoon ng ibang mga kontinente. Ang daming napag-usapan, lalong nanlamig ang puso nila. Habang nag-uusap ang mga master mula sa lahat ng panig, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay pumunta sa Jianyuan. Pagdating nila sa Jianyuan, napagtanto ni Yang Xiaotian na ang milyon-milyong espada na binanggit ni Tianqing Leimang ay hindi pinalaki. Nakita niya ang mga lumilipad na espada sa buong kapatagan sa kanyang harapan. Walang katapusan sa paningin. Ang mga lumilipad na espada na ito ay tila pinagkalooban ng espiritualidad sa Jianyuan, tulad ng mga isda, na malayang lumalangoy. Maraming mga master ang patuloy na pumapasok sa Jianyuan upang maghanap ng mga espada na nababagay sa kanila. Young Master, pagkatapos makapasok sa Jianyuan, dapat kang mag-ingat sa Sword Tide. Seryosong sabi ni Tianqing Leimang. Sa normal na mga pangyayari, ang mga lumilipad na espada na ito ay hindi aktibong aatake sa mga tao, ngunit kapag nagkaroon ng Sword Tide, ang mga espadang ito ay magiging parang mga baliw na hayop, na umaatake at pumapatay sa lahat ng mga master na pumasok sa Sword Plane. Kapag nagkagulo ang bilyon-bilyong lumilipad na espada, ang kanilang kapangyarihan ay higit na nakakatakot kaysa sa Beast Tide sa Red Moon Forest. Pagkatapos mong makapasok sa Sword Plane, mararamdaman mo ang mga lumilipad na espada gamit ang iyong puso. Hanggat nakuha mo ang pagkilala sa mga lumilipad na espada, susundan ka ng mga lumilipad na espada. Hindi mo mahuhuli ng iyong mga kamay ang mga lumilipad na espada. Pagkatapos, sinabi ng tatlo kay Yang Xiaotian ang ilang bagay na kailangang bigyang pansin. Tumango si Yang Xiaotian, hiniling kay Qilin at sa tatlo pa na hintayin siya sa labas, at mag-isang tumungo sa Sword Plane. Naglalakad papunta sa Sword Plane, nakatingin sa mga lumilipad na espada na lumilipad sa paligid, hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na isipin ang eksena nang pumunta siya upang makita ang mundo sa ilalim ng dagat noong bata pa siya sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, dati siyang nakakakita ng isda, ngunit ngayon ay nakikita niya ang lahat ng uri ng lumilipad na mga espada. Ang ilan sa mga lumilipad na espada na ito ay kasing liit ng mga karayom, at ang ilan ay kasing laki ng maliit na bundok. Nang makita ang lumilipad na mga espada na lumilipad, sinubukan ni Yang Xiaotian na damhin ang mga lumilipad na espada sa paligid niya gamit ang kanyang puso ayon sa sinabi ni Qilin at ng tatlo pa. Ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay napuno ng sword energy, at pagkatapos, ang lahat ng lumilipad na espada na orihinal na lumilipad sa paligid ay lumipad patungo kay Yang Xiaotian. 1, 2, 3, 4, 5. Isa-isa, lumilipad na mga espada ang dumating kay Yang Xiaotian na parang mga paru-paro. Mula nang itatag ang lungsod ng Wudi, walang sino man ang nakilala ng 5 lumilipad na espada. Maraming mga sword genius ang pumapasok sa isang araw at umaalis na walang dala. Ang kilalanin ng isang lumilipad na espada ay sikat na. Kahit na ang pinakakahanga-hangang sword genius ay makikilala lamang ng 4 na lumilipad na espada. Maraming taon na ang nakalipas, ang Demon Heaven Sword God ay pumasok sa Jianyuan at kinuha lamang ang 4 na lumilipad na espada. Ngunit sa sandaling ito, ang bilang ng mga lumilipad na espada na nakapalibot kay Yang Xiaotian ay dumarami, na umaabot sa 100 sa isang kisap mata. At dumarami pa rin. Tila may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan si Yang Xiaotian, na umaakit sa mga lumilipad na espadang ito upang patuloy na lumipad. Sa una, ang lumilipad na mga espada sa loob ng 100 metro sa paligid ay lumipad patungo kay Yang Xiaotian, na sinundan ng 200 metro,
300 metro, at 1,000 metro. Nang ang mga lumilipad na espada na ito ay lumipad patungo kay Yang Xiaotian, sila ay masaya tulad ng mga bata. Kung ang eksenang ito ay makikita ng ibang malalakas na lalaki sa sandaling ito, sila ay labis na magugulat. Sa wakas, nakita ni Yang Xiaotian na napakaraming lumilipad na mga espada, kaya't ikinalat niya ang enerhiya ng espada sa kanyang katawan at winagaway ang mga lumilipad na espadang ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglakad si Yang Xiaotian sa kailaliman ng Jianyuan. Palagi niyang nararamdaman na ang Thousand Buddha Sword ay nasa kailaliman ng Jianyuan. Kaya, nagplano siyang pumunta sa kailaliman ng Jianyuan at i-activate ang sword energy para makita kung kaya niyang ilabas ang Thousand Buddha Sword. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makarating siya sa kailaliman ng Jianyuan, walang pag-aalinlangan si Yang Xiaotian at na-activate ang sword energy ng Tungtian Sword. Biglang, ang nakapalibot na lumilipad na mga espada ay boss at lumipad patungo sa kanya na parang tubig. Di nagtagal, kumalat ang sword tide sa 10 milya, at pagkatapos ay 20 milya. Mula sa malayo, milyon-milyong lumilipad na mga espada ang lumipad sa parehong direksyon, na kamangha-mangha. Maraming mga master ang nakakita sa eksenang ito at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto, ito ba ay isang sword tide? Magkakagulo ang sword tide. Lahat ng mga master na pumasok sa sword origin ay tumakas sa takot. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, natuklasan ng lahat na ang sword tide na ito ay iba sa mga nakaraang sword tide. Noong nakaraan, kapag nagkagulo ang sword tide, daan-daang milyong lumilipad na mga espada ang umatake at pinatay ang lahat ng mga master na pumasok sa sword origin, ngunit sa pagkakataong ito, kapag ang sword tide ay nagkagulo, ang lahat ng lumilipad na mga espada ay hindi umaatake sa lahat. Pa-impulse silang sumugod sa iisang direksyon. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Anong nangyayari? Sa pagkakataong ito ang sword tide ay hindi umatake ng sinuman. Nang ang lahat ay nagulat, biglang, mula sa pinakamalalim na bahagi ng sword origin, isang kamanghamanghang sword energy ang sumugod sa kalangitan, at habang ang kamanghamanghang sword energy na ito ay sumugod sa kalangitan, ang kalangitan ay napuno ng gintong liwanag ng Buddha. Sa liwanag ng Buddha, may mga malabong anino ng 1,000 Buddha. Sa gitna ng 1,000 anino ng Buddha, mayroong isang nakasisilaw na tibak ng Buddha, na siyang Thousand Buddha Sword. Ang Thousand Buddha Sword ay lumipad patungo kay Yang Xiaotian. Nakita ni Yang Xiaotian ang Thousand Buddha Sword na lumilipad kasama ang Thousand Buddha Shadow mula sa malayo, at tuwang-tuwa siya. Nag-aalala siya na hindi niya ma-activate ang Thousand Buddha Sword. Sa isang kisap mata, ang Thousand Buddha Sword ay dumating kay Yang Xiaotian. Iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at hinawakan ang Thousand Buddha Sword. Nang hawakan niya ang Thousand Buddha Sword, ang Thousand Buddha Fire sa kanyang katawan ay lumipad palabas, binalot sa buong katawan niya, at naaninag ang Thousand Buddha Sword. Ang Thousand Buddha Shadow ay nag-condensed, tulad ng 1,000 gintong Buddha na nagpo-protekta sa katawan ni Yang Xiaotian. Marahil dahil sa Thousand Buddha Fire, hindi tinanggihan ng Thousand Buddha Sword si Yang Xiaotian. Sa pagtingin sa Thousand Buddha Sword sa kanyang kamay, si Yang Xiaotian ay napakabait. Sa isang alon ng Thousand Buddha Sword sa kanyang kamay, ang kalangitan ay puno ng liwanag ng Buddha at mga anino ng espada. Nang maramdamang may lumilipad patungo sa gilid na ito, inalis ni Yang Xiaotian ang Thousand Buddha Sword at lumipad palabas. Nang lumipad si Yang Xiaotian, ang orihinal na marahas na sword tide ay mabilis na nawala, at ang espada ay bumalik sa normal. Ang 3 binyan kili na nagbabantay sa labas ng Jianyuan ay narinig na may nagsabi na ang sword tide ay nagkakagulo sa kailaliman ng Jianyuan. Papasok na sana sila nang may pag-aalala, ngunit nang makita nila si Yang Xiaotian na papalabas, lahat sila ay masayang bumati sa kanya. Nakita ni Yang Xiaotian ang 3 tao na paparating at nakangiting sinabi, nahanap na namin ang mga bagay. Tara at umalis muna tayo sa Woody City. Dahil natagpuan ang Thousand Buddha Sword, hindi na kailangang manatili sa Woody City. Kaya, umalis sina Yang Xiaotian at Qilin sa Woody City, at pagkatapos ay nakahanap ng lugar upang simulan ang pagpino ng Thousand Buddha Sword. Hindi nagtagal, natapos na rin ang pagbubukas ng Woody City. Ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay ipinadala sa pamamagitan ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng Woody City. Ang Magic Sky Sword God ay nakaupo sa isang bundok sa labas ng lungsod na naghihintay kay Wei Zhongyan. Napagkasunduan ng dalawa na kapag natapos na ang pagbubukas ng Woody City, sa bundok na ito sila magkikita. Gayunpaman, ang Magic Sky Sword God ay naghintay ng mahabang panahon,
ngunit hindi pa rin nakita ang figure ng kanyang disipulo. Mukha siyang naguguluhan. Sa wakas, naghintay siya hanggang sa dapit hapon at paglubog ng araw. Maghintay hanggang ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng puwersa ay makaalis na. Maghintay hanggang sa walang aso sa paligid ng buong Woody City, at wala pa ring figure ng kanyang disipulo. Ang mukha ng Magic Sky Sword God ay unti-unting nagdilim. Sa oras na ito, paanong hindi niya maiintindihan na ang kanyang alagad ay nasa problema? Sino ito? Sino ang pumatay sa kanyang alagad? Maglakas loob na patayin ang kanyang alagad. Nag-flash sa kanyang isipan ang figure ni Yang Xiaotian. Kung may maglakas loob na pumatay sa kanyang disipulo, si Yang Xiaotian ay walang alinlangan na ang pinakakahina-hinala. Yang Xiaotian, mas mabuting hindi ka na nalaman ko, kung hindi, kahit na lumapit si Jiwudi, walang puwang para sa negosasyon. Ang Magic Sky Sword God ay tumayo, ang kanyang buong katawan ay napuno ng nakamamatay na aura, at ang kanyang sword energy ay lumalakas. Gumastos siya ng maraming pagsisikap upang linangin si Wei Zhongyan, at naglagay ng walang katapusang mga inaasahan at pag-asa kay Wei Zhongyan. Ngayon, kahit sinong putulin ang kanyang pag-asa, papapatayin niya ang kabilang partido ng walang libingan. Kahit na si Yang Xiaotian, mamamatay siya ng walang libingan. Ang Magic Sky Sword God ay naging isang Magic Light Sword Energy, na wala sa kalangitan, at dumiretso sa Sky Burial Academy. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng pagkamatay ni Wei Zhongyan, ang disipulo ng Magic Sky Sword God. Nagulat ang buong bansa. Ano, patay na si Wei Zhongyan? Si Wei Zhongyan ay disipulo ng Magic Sky Sword God, na nang-ahas na patayin si Wei Zhongyan. Ang talent test ni Wei Zhongyan ay 6,000. Ang Soul Ring ay umunlad sa 100,000 taon, lumikha ng isang himala sa aking Foyuan Empire, ngunit siya ay patay na. Hindi mabilang na mga sekta at pamilya sa Foyuan Empire ang nagulat sa pagkamatay ni Wei Zhongyan. Hindi nagtagal, ang Peacock Clan ay nagpakalat ng salita, si Wei Zhongyan ay isang direktang inapo ng Peacock Buddha Mother's bloodline. Ang sinumang pumatay sa inapo ng Buddha Mother ay lilipulin ng Peacock Clan. Nang lumabas ang balita, ang Foyuan Empire ay mas nagulat at kumukulo. Ang Peacock Buddha Mother ang nagtatag ng Foyuan Empire, at si Wei Zhongyan ay talagang direktang inapo ng Peacock Buddha Mother's bloodline. Ngayon, napatay si Wei Zhongyan, na walang alinlangan na ritmo ng pagbagsak ng langit. Malaking balita. Si Wei Zhongyan ay malamang na pinatay ni Yang Xiaotian. Nang mabigla ang lahat sa pagkamatay at pagkakakilanlan ni Wei Zhongyan, biglang may lumabas na isa pang balita. Nang lumabas ang balita, ang Foyuan Empire ay walang alinlangan na ibinagsak gamit ang isang super nuclear bomb. Kung si Yang Xiaotian talaga ang pumatay sa kanya, natatakot akong hindi maprotektahan ni Jiwudi at Tianzang Academy si Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay nag-condense ng siyam na Invincible Sword Heart at 2 Divine Golden Peel. Walang uliran. Hindi talaga papatayin ng Peacock Clan at ng Magic Sky Sword God si Yang Xiaotian, tama ba? Si Wei Zhongyan ay direktang inapo ng Peacock Buddha Mother's bloodline. Siguradong papatayin ng Peacock Clan at ng Magic Sky Sword God si Yang Xiaotian. Tulad ng pagkagulat ng lahat, lumabas ang balita na ang lahat ng mga master ng Peacock Clan at ang Magic Sky Sword God ay sumugod sa Tianzang Academy. Sinabi pa ng Peacock Clan na sinuman ang manggahas na protektahan ang mamamatay tao ay laban sa Peacock Clan at sa buong Buddha Yuan. Hindi nagtagal, 10,000 master ng Peacock Clan at ng Magic Sky Sword Demon ang dumating sa Tianzang Academy. Gayunpaman, nang ang Peacock Clan at ang Magic Sky Sword God ay dumating sa Tianzang Academy at hiniling sa Tianzang Academy na ibigay ang tao, biglang, si Liu Xingyu, ang pinakamalakas na ninuno ng Zhongzhou Tian Divine Sect, ay nagsabi na ang sinumang maglakas loob na hawakan si Yang Xiaotian ay mamamatay. Ang mga salita ni Liu Xingyu, ang pinakamalakas na ninuno ng Zhongzhou Tian Divine Sect, ay nagulat sa lahat. Walang inaasahan na sa oras na ito, si Liu Xingyu, ang pinakamalakas na ninuno ng Zhongzhou Tian Divine Sect, ay magsasabi ng gayong malupit na salita. Walang alinlangang kinakatawan ni Liu Xingyu ang buong Zhongzhou Tian Divine Sect. Bakit gustong protektahan ng Zhongzhou Tian Divine Sect si Yang Xiaotian? Maraming mga ninuno ang naguguluhan. Walang nakakaintindi kung bakit gustong makipagdigma ni Zhongzhou Tian Divine Sect sa Peacock Clan para kay Yang Xiaotian. Ito ba ay isang digmaan ng mga Diyos? Tuyong bibig ang mga Panginoon ng mga sekta. Kung mag-away ang Peacock Clan at Zhongzhou Tian Divine Sect, natatakot ako na maapektuhan nito ang buong Foyuan Empire. Nang ang lahat sa Foyuan Empire ay nanginginig sa takot, sa wakas ay pinino ni Yang Xiaotian ang Thousand Buddha Sword.
Hindi alam niyang Xiaotian ang tungkol sa labas ng mundo. Young Master, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Binyan Qilin at ng dalawa pa. 100 Clan Empire. Naisip ito ni Yang Xiaotian at nagpas siyang pumunta sa 100 Clan Empire. Ngayong natagpuan na ang Thousand Buddha Sword at tapos na ang Buddha Origin Empire, oras na para pumunta sa 100 Races Empire para hanapin ang likas na banal na bakal. Walang mga pagkakamali, mangyaring basahin ang nilalaman ng unang isyu ng libro sa 16 hanggang 9 book forum. Para naman sa Zhongzhou Tongtian Divine Sect, hindi pa huli ang lahat para pumunta doon pagkabalik niya mula sa 100 Races Empire. Kaya, sina Yang Xiaotian, Binyan Qilin at silang tatlo ay nagmaneho ng Abyss spaceship sa 100 Races Empire ng buong lakas. Ang 100 Races Empire ay nasa dulo ng Kangshen Continent, at mahaba ang paglalakbay. Sa daan, si Yang Xiaotian ay nagpractice ng Thousand Buddha Swordsmanship sa Abyss spaceship at naintindihan ang Thousand Buddha Sword Dao. Hanggat nauunawaan niya ang Thousand Buddha Sword Dao, magkakaroon siya ng pag-asa na mapawi ang 11 puso ng espada na hindi magagapi. Bilang karagdagan sa pag-unawa sa Thousand Buddha Sword Dao sa araw, hindi niya nakalimutang kontrolin ang 2 dakilang banal na apoy upang pinuhin ang mga makalangit na elixir at makalangit na mga sandata. Ang antas ni Yang Xiaotian sa pagdadalisay ng gamot at pagpino ng mga armas ay naging mas sophisticado. Habang si Yang Xiaotian ay buong pusong nagsasanay, sina Binyan Qilin, Tianqing Thunder Python at Mia Tian Demon Ancestor ay nagpractice din ng husto. Sa mga araw na ito, sa tulong ng holy level na elixir ni Yang Xiaotian, mabilis na umunlad ang paglilinang ng 3 tao, lalo na ang ninuno ng demonyong Mapanira sa langit, na malapit nang makapasok sa espiritong makajos. Matapos ang Abyss spaceship ay dumaan sa sunod-sunod na imperyo. Sa wakas, makikita na ang 100 Races Empire. Ang Taishan Village ay isang maliit na nayon sa 100 Races Empire, at isa rin itong nayon kung saan nakatira at dumarami ang sangkatauhan, nakatabi ng Dwarf Tribe. Walang gaanong tao sa nayon, ilang daang tao lang. Sa oras na ito, ibinubuhos ng papalubog na araw ang gininto ang liwanag nito sa bawat sulok ng Taishan Village. Sa pasukan ng nayon, isang 8 o 9 na taong gulang na bata ang kamakaway ng kanyang mga braso at marahas na pinupukpok ang bakal na blok sa kanyang kamay, at sa paghuhusga mula sa hugis ng bakal na kanyang martilyo, siya ay dapat na nagpapanday ng espada. Dahil madalas siyang martilyo ng plancha, mas malakas ang kanyang mga braso kaysa sa mga bata na kasing edad. Habang nagmamartilyo ang bata, 4 na figure ang dumating sa paglubog ng araw sa di kalayuan. Sila ay si Yang Xiaotian at iba pa na dumating sa 100 Races Empire mula sa Fuyuan Empire. Dang dang dang. Narinig ni Yang Xiaotian ang tunog ng martilyo mula sa malayo. Nang makita niyang ang taong nagmamartilyo ay isang 8 o 9 na taong gulang na bata, nagulat si Yang Xiaotian. Ang batang ito ay napakahusay sa pagmamartilyo ng bakal. Nakangiting sabi ni Binyan Qilin, gumagamit siya ng 100 Waves Technique. Sa murang edad, magagamit niya ang 100 Waves Technique ng napakahusay, hindi masama. Tumanggaw din si Tianqing Thunder Python at ngumiti. Habang papalapit si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan, napansin din ng bata si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan. Ibinaba niya ang bakal na martilyo at tumingin kay Yang Xiaotian at sa kanyang mga kaibigan na mapagbantay, sino ang hinahanap mo sa Taishan Village? Nang makita ang pagbabantay ng bata, ngumiti si Yang Xiaotian at nagsabi, mababang kapatid, dumaan tayo dito at gustong pumunta sa Tribong Dwarf. Paano ako makakarating sa Tribong Dwarf? Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling ang bata at pinayuhan, hindi ka dapat pumunta sa Dwarf Tribe kamakailan. Ang pakikinig sa bata ay humimok sa kanyang sarili na huwag pumunta sa Dwarf Tribe kamakailan, si Yang Xiaotian ay labis na nagulat. Bakit? Nagtataka na tanong ni Yang Xiaotian. Sa oras na ito, isang kaaya-ayang boses ang tumunog, dahil ang Dwarf Tribe ay naaksidente ilang araw na ang nakalipas. May nakita akong 15 o 6 na taong gulang na batang babae sa harapan. Ang mga batang babae ay nakasuot ng simple, maganda at pino, at maliksi ang kanilang mga mata. Mayroon silang simpleng kagandahan. Ate! Sigaw ng bata nang makita ang dalaga. May mali ba? Hindi sinasadya ni Yang Xiaotian, niyakap niya ang kanyang boxing, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Dwarf Tribe. Tanungin din ang batang babae na ipaalam. Hindi ito itinago ng batang babae, na nagpapaliwanag, ilang araw ang nakalipas, ang Dwarf Tribe ay inatake ng mga duwende, at maraming tao ang namatay at nasugatan. Binuksan nila ang malaking hanay, ang proteksyon ng buong pamilya, at tinanggihan ang lahat sa kanilang Dwarf Tribe. Nagkatinginan si Binyan Qilin.
Sumimangot si Yang Xiaotian. Anong gusto mong gawin sa dwarf tribe? Nagtatanong ang dalaga. Bahagyang umungol si Yang Xiaotian at sinabing, gusto kong makahanap ng congenital god na bakal. Nabalitaan ko na may dwarf tribe, kaya gusto kong pumasok sa dwarf tribe. Kakaiba ang babae. Dahil ang mga duwende ay ang congenital magic iron ng dwarf tribe, nagpapatuloy ang contradiction ng dalawang lahi. Gusto din ng batang ito na bakal ang congenital god. Huwag kang mag-alala tungkol sa congenital god na bakal. Sabi ng bata, ang congenital god na bakal ay ang kayamanan ng pamana ng dwarf tribe. Hindi sila pumayag na ibigay sa iyo ang congenital god na bakal. Ang angka ng duwende ay kukunin ang congenital god na bakal ng dwarf tribe, kaya nangyari ang labanan sa pagitan ng dalawang etnikong grupo. Pinagpapawisan si Yang Xiaotian. No wonder kakaiba ang mukha ng dalaga ngayon lang. Sa oras na ito, sinabi ng batang babae, kilala ng lolo ko ang dwarf na pinuno ng tribo, ngunit ang lolo ko ay lumabas para sa pagmimina ilang araw na ang nakalipas at umabot ng mahigit isang buwan bago bumalik. Si Yang Xiaotian ay orihinal na masaya, at pagkatapos ay hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung saan nagmimina ang lolo mo. Tanong ni Yang Xiaotian. Umiling ang dalaga, hindi ko alam ito. Ang sabi lang niya ay aabuti ng mahigit isang buwan bago ka makabalik. Kung hindi ka nagmamadali, maaari mong hintayin na bumalik dito ang aking lolo, ngunit maaaring hindi pumayag ang aking lolo na ihatid ka. Niyakap ni Yang Xiaotian si Boxing, salamat babae. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng pinong bakal sa kabilang partido. Nakita ng mga batang babae at bata ang pinong bakal ni Yang Xiaotian sa kanilang mga kamay, at nagulat sila, Millennium Cold Iron. Pagkatapos ay umiling siya sa takot, napakahalaga nito, mahina ang sangkatauhan, at dapat ang gang. Kakanyahan. Nang makita ito, si Yang Xiaotian ay kailangang sumuko. Nang maglaon, nakipag-usap si Yang Xiaotian sa babae at nagtanong ng ilang bagay tungkol sa mga duwende at duwende. Unti-unting naging pamilyar ang ilang tao. Sa pamamagitan ng pakikipag-chat, karamihan sa mga naninirahan sa Taishan Village ay pinangalanang Tai. Ang mga babae at bata ay tinatawag na Taikulan at Tai Xiao Egg, ayon sa pagkakabanggit. Narinig ni Yang Xiaotian na ang bata ay tinawag na Iron Egg, at hindi niya maiwasang mapatawa. Matapos maging pamilyar, nakita ng batang babae na si Tai Chulan ang kalangitan ng huli at sinabi, Yang Gangzi, huli na, maraming bundok sa malapit, at maraming mabangis na hayop. Lalo na sa gabi, madalas ang mga mabangis na hayop. Kung hindi, ang iyong maunlad na nayon ngayong gabi magstay overnight. Mayroon ding walang ginagawang bakuran sa hilaga ng nayon. Nang magsasalita na sana si Yang Xiaotian, nakita niya ang isang malakas na binata na lumabas ng nayon. 18 o 9 na taong gulang ang kalaban. Ang batang ito at ang kanyang mga tauhan ay hindi kilala, hindi sila makapasok sa nayon. Pag-alit ang tono. Nang makita ni Tai Chulan ang binata, lumungkot ang mukha nito, Tai Wanpang, ang ating Taishan Village ay isang dayuhan lamang na nagbabawal sa hindi alam kung saan pinanggalingan. Ang Tai Wanpang na ito ay umasa sa alagad ng pintong bakal. Pagkatapos bumalik sa Taishan Village mula sa Zhongmen ilang araw na ang nakakaraan, palagi siyang ayaw sa kanya. Narinig ni Tai Wanpang ang mga salita, ngunit hinarang si Yang Xiaotian at umiling at sinabing, sabi ko, hindi sila makakapasok. Kailangang magsalita ni Tai Chulan, sinabi ni Yang Xiaotian, babaeng bakal, hindi na natin kailangang pumasok sa nayon. Para sa kanya at kay Binyan Qirin, pareho sila sa lahat ng dako. Kinailangan ni Tai Wanpang na pumasok sa pinuno, anak, bilangin mo. Pagkatapos ay sinabi niya, ikaw ay mas mahusay kung gaano kalayo ka gamulong. Roll. Tumingin si Yang Xiaotian sa kabilang partido. Sinabi ni Tai Wanpang na nangingibabaw, oo, hindi lamang ang lugar kung saan ka nakatayo ngayon ay mula sa aming Taishan Village. Pagkatapos ay pinunasan ko ang mga nakapaligid na bundok at kagubatan, at sinabing, ayan, nariyan lahat mula sa ating Taishan Village. As long as you can see, we are all from Taishan Village. Lumabas ka sa lugar ng Taishan Village natin at makinig dito. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Malamig ang mga mata ni Binyan Qirin. Galit na tiningnan ni Tai Chulan si Tai Wanpang, ano ang pinagsasabi mo? Pagkatapos ay sinabi niya kay Yang Xiaotian, huwag kang makinig sa kanya nang walang kaparirikan.
Ang mga bundok na iyon, ang kakahuyan ay hindi mula sa ating Taishan village. Sa oras na ito, ang nawasak na ninuno ng demonyo ay humakbang pasulong, kinuha ang balikat ng kabilang partido, at direktang ibinaba ang kanyang kamay, at nakitang hindi alam ni Tai Wanpang kung saan lilipad, at siya ay direktang nawala. Tai Chulan, nakita ni Tai Xiaopang na si Tai Wanpang ay nabura ng demonyong ninuno, at hindi maiwasang mapatulala. Gulat na napatingin ang dalawa sa ninuno ng demonyo. Dapat mong malaman na si Tai Wanpang ay isang alagad ng bakal na pinto. Bumalik lang ako sa nayon ilang araw na ang nakalipas at ipinakita ang kanyang lakas sa harap ng lahat sa nayon. Kumaway ang medyo may edad na malakas na lalaki. Matapos magulat si Tai Chulan, nag-aalangan, Yang Gangzi, ang Tai Wanpang na iyon, siya ay isang alagad ng bakal na pinto. Yung pintong bakal. Tanong ni Yang Xiaotian. Mataimtim na tumanggo si Tai Xiaodan, napakalakas ng Iron Fan Sect. Ito ang pinakamalaking sekta sa Qinghe City. Napangiti si Yang Xiaotian nang marinig niya ito, ngunit hindi niya ito isinapuso. Pagkatapos ay dinala niya si Bingyan Qilin at ang iba pa sa maliit na kakahuyan sa dikalayuan, pinutol ang mga puno upang magtayo ng 4 na malalaking bahay na gawa sa kahoy, at pinalibutan ang isang malaking bakuran sa kanilang paligid. Dahil hindi nababalik ang lolo ni Tai Chulan hanggang makalipas ang mahigit 1 buwan, hihintayin niyang bumalik dito ang kanyang lolo. Nang makita ito, hindi na hinikayat ni Tai Chulan si Yang Xiaotian. Tahimik ang gabi. Naiintindihan ni Yang Xiaotian ang Thousand Buddha Sword Wi sa kahoy na bahay. Habang nasa daan, lubusan na niyang nasanay ang Thousand Buddha Sword Technique. Ngayon, kailangan lang niyang pagsamahin ang Thousand Buddha Sword Technique at lubusang maunawaan ang Thousand Buddha Sword Way. Si Yang Xiaotian ay nagsanay ng Thousand Buddha Sword Technique ng paulit-ulit sa bakuran, at ang 11 puso ng espada sa kanyang katawan ay nagbabadya. Nag-ensayo siya hanggang hating gabi, at pagkatapos ay tumigil si Yang Xiaotian. Kinaumagahan, nang si Yang Xiaotian ay nagsasanay pa rin ng beginning dragon technique, nakarinig siya ng regular na tunog ng pagputok ng bakal sa dikalayuan. Huminto sa pagsasanay si Yang Xiaotian, naglakad sa kakahuyan, at dumating sa intersection. Nakita niya si Tai Xiaodan na umiindayog ng martilyo para tumama sa bakal mula kahapon. Sa ilalim ng kanyang pagmamartilyo, ang bakal na bloke ay unti-unting naging hugis espada. Matapos martilyo ng ilang sandali, inilagay ni Tai Xiaodan ang bakal na bloke sa furnace sa tabi niya para ipagpatuloy ang pagsunog. Ito ang pinaka-primitive na paraan ng pagpino. Sa pangkalahatan, ginagamit ng mga tagapagdalisay ng armas at mga parmasyutiko ang apoy ng langit at lupa upang pinuhin ang mga sandata. Ang mga hindi kayang kontrolin ang apoy ng langit at lupa lamang ang gagamit ng apoy ng pagan para dalisayan ang mga sandata. Nakita ni Tai Xiaodan si Yang Xiaotian na paparating at natuwa siya, Brother Yang. Si Tai Wanpang ay isang bully sa nayon. Nililigalig niya ang kapatid nitong mga araw na ito. Kahapon, tinuruan ng mga tauhan ni Yang Xiaotian si Tai Wanpang ng isang leksyon, na naging dahilan upang maging mas palakaibigan siya kay Yang Xiaotian. Bumangon ka ng maaga para ayusin ang mga armas. Nakangiting tanong ni Yang Xiaotian. Ang Tai Xiaodan na ito ay may tiyaga, katulad noong siya ay bata pa. Ngumisi si Tai Xiaodan, gusto kong sanayin ang 100 waves technique sa menor de edad na antas ng tagumpay, at pagkatapos ay lumahok sa pagtatasa ng Iron Fan Gate at maging isang disipulo ng Iron Fan Gate Refining Hall. Ang Iron Fan Gate ay ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang sekta sa Qinghe City. Ang pagiging disipulo ng Iron Fan Gate Refining Hall ang pinakamalaking pangarap niya ngayon. Ngumiti si Yang Xiaotian at nagsabi, sino ang nagturo sa iyo ng pamamaraang ito ng bailang? Aking lolo. Sabi ni Tai Xiaodan. Nang banggitin niya ang kanyang lolo, buong pagmamalaki niyang sinabi, napakakapangyarihan ng lolo ko. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa aming nayon sa pagpino ng mga armas. Pagkatapos ay sinabi niya, maaari niyang kontrolin ang apoy ng langit at lupa sa loob ng 50 metro upang pinuhin ang mga sandata. Maaari niyang pinuhin ang mataas na antas ng mga kayamanan. Ang kakayahang pinuhin ang mataas na antas ng mga kayamanan ay napakalakas sa Qinghe City. Ito ay tiyak na dahil dito na kahit na si Tai Wanpang ay may masamang intensyon sa kanyang kapatid na babae, hindi siya nang ahas na gumamit ng puwersa sa kanya. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabi, ang pagkontrol sa apoy ng langit at lupa sa loob ng 50 metro upang pinuhin ang mga sandata ay napakalakas. Ang 4 na dakilang alchemy masters ng Shanghai Country ay makokontrol lamang ang apoy ng langit at lupa sa loob ng 50 metro.
Sinabi ni Tai Xiaodan, sinabi ng aking kapatid na babae, kapatid na Yang, dapat kang maging isang disipulo ng isang malaking pamilya ng ating sangkatauhan, at dapat kang maging napakahusay sa pagdadalisay ng mga sandata. Ngumiti siyang Xiaotian at nagsabi, hindi ako alagad ng isang malaking pamilya. Kung tungkol sa pagpino ng mga sandata, kaya kong pinuhin ang likas na espiritual na mga sandata. Napakalakas ni Brother Yang na kaya niyang pinuhin ang likas na espiritual na mga sandata. Napabulala si Tai Xiaodan, si Li Ting, ang unang henyo sa pagpino ng sandata sa ating lungsod ng Qinghe, ay nagpino ng likas na espiritual na mga sandata sa edad na 13. Sinabi ng aking lolo na sa kalaunan ay siya ang magiging unang master sa pagdadalisay ng armas sa ating lungsod ng Qinghe. Pagkatapos, nag-chat sina Yang Xiaotian at Tai Xiaodan sa isa't isa. Sa Hundred Races Empire, laganap ang trend ng pagpino ng mga armas, at ang mga tao ay nagpino ng mga armas sa mga lansangan at eskinita. Gayunpaman, ang pinakamalakas na sandata na nagpapadalisay sa Hundred Races Empire ay ang mga dwarf. Bagamat ang mga duwende ay hindi na maluwalhati gaya noong sinaunang panahon, sila pa rin ang pinakamalakas sa pagpino ng mga sandata sa Hundred Races Empire. Mayroong halos 100 tribo sa Hundred Races Empire, kabilang ang mga dwarf, duwende, tao, puno, langit na demonyo, higanti, batu, tatlong mata na tribo ng ilog, at anteng-anteng. Sa makatuwid, ito ay tinatawag na Hundred Races Empire. Sa Hundred Races Empire, mahina ang sangkatauhan, at ang pinakamalakas ay ang mga duwende at mga demonyo sa langit. Bagamat ang sangkatauhan sa Hundred Races Empire ay mayroon ding mga Diyos, mayroon lamang 2 Diyos, at katatapos lamang ng mga ito ng ilang daang taon. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi sila kasing husay ng Bingyan Qilin at Tianqing Thunder Python. Sa mga sumunod na araw, si Yang Xiaotian ay nagsanay ng Thousand Buddha Swordsmanship sa kakahuyan sa araw, nagsanay ng Dragon Art sa gabi, at paminsan-minsan ay nagtuturo kay Tai Xiaodan kung paano pinuhin ang mga armas sa umaga. Bagamat paminsan-minsan ay nagbibigay lamang si Yang Xiaotian ng 1 o 2 tagubilin, si Tai Xiaodan ay gumawa ng malaking pag-unlad sa pagpino ng mga armas. Dahil alam na tuturuan ni Yang Xiaotian ang kanyang kapatid kung paano pinuhin ang mga sandata sa umaga, maaga ring pumupunta si Tai Chulan sa nayon araw-araw. Sa mga araw na ito, sinubukan ni Yang Xiaotian at Bingyan Qilin na bisitahin ang dwarf tribe. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Tai Chulan, ang dwarf tribe ay nakabantay, ang porma sayon ay binuksan, at lahat ay tinanggihan. Walang magawa si Yang Xiaotian. Tumangging makita siya ng dwarf tribe, at hindi niya mapilitan na pumasok. Kung nahulog siya sa mga duwende, wala siyang pag-asa para sa likas na banal na bakal. Hintayin na lang niya ang pagbabalik ni Lolo Tai Chulan. Sa araw na ito, tinitingnan ni Yang Xiaotian ang mga diskarte sa pagpino ng Thousand Buddha Medicine God sa bakuran, at nakita niya si Tai Xiaodan na sumilip sa labas ng bakuran. Xiao Tai, anong problema? Nakangiting tanong ni Yang Xiaotian nang makita niyang si Tai Xiaodan iyon. Napakamot ng ulo si Tai Xiaodan at sinabing, sabi ng kapatid ko na pupunta siya sa Qinghe City para bumili ng mga gamit mamaya. Hiniling niya sa akin na pumunta at tanungin si Kuya Yang kung gusto niyang sumama. Saglit na nag-alinlangan si Yang Xiaotian at sinabing, okay. Nais din niyang pumunta sa Qinghe City para tingnan, at sabay na pumunta sa Qinghe City para magtanong tungkol sa ilang bagay. Sige, sasabihin ko sa kapatid ko ngayon. Nang makitang sumang-ayon si Yang Xiaotian, masayang pumunta si Tai Xiaodan. Ngumiti si Yang Xiaotian. Ilang sandali pa, lumabas si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan mula sa kakahuyan at pumunta sa intersection. Nakita nila si Tai Chulan na nakasuot ng light green na damit, dalisay at maganda. 15 o 16 na taong gulang na si Tai Chulan, may mambok na dibdib, napakaganda. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Nang makita ni Tai Xiaodan si Yang Xiaotian na papalabas, masaya siyang kumaway sa kanya. Nang lumapit si Yang Xiaotian, ngumiti siya at sinabing, Kuya Yang, ang ganda ng damit ng kapatid ko, hindi ba? Karaniwang ayaw niyang isuot ito. Pinandilatan ni Tai Chulan ang kanyang kapatid at sinabing, ikaw lang ang masyadong nagsasalita. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, oo, mukhang maganda. Pulang-pula ang magandang mukha ni Tai Chulan, medyo nahihiya. Kaya, ilang tao ang naglakad patungo sa Qinghe City. Dahil kakaunti ang mga pagkakataong makapunta sa Qinghe City, tila napakasaya ni Tai Xiaodan habang nasa daan at patuloy na nagsasalita. Pagdating nila sa Qinghe City, hindi pa tanghali.
Marahil ay malapit na ang bagong taon, ang Qinghe City ay napakasigla. Pagkaraan ng ilang sandali, humiwalay si Yang Xiaotian kay Tai Chulan at sa kanyang kapatid dahil gusto nitong magtanong tungkol sa balita, at pagkatapos ay pumayag na magkita muli sa restaurant sa lungsod mamaya. Matapos maghiwalay sina Tai Chulan at Yang Xiaotian, pumunta sila sa palengke ng mineral material para bumili ng mga mineral na materyales. Gayunpaman, pagdating nila sa palengke ng mineral material, hinarang sila ng ilang matangkad na lalaki. Matapos makita ng malinaw ang kabilang partido, nagbago ang magandang mukha ni Tai Chulan. Ang mga taong hamarang sa dalawa ay si Xie Sheng at ang kanyang mga tauhan mula sa Shihia Village sa katabing pinto. Dahil may minahan ng Taishan Village, nainggit ang Shihia Village at maraming beses na sinubukang sakupin ang minahan sa Taishan Village. Tinuruan ng kanyang lolo ang pamilya ni Xie Sheng ng leksyon, at ang lolo ni Xie Sheng ay pinutol ang braso ng kanyang lolo. Tumingin si Xie Sheng kay Tai Chulan at nakangiting sinabi, "Hindi ba ito si Sister Chulan? Saan ka pupunta?" Mahigpit na sinabi ni Tai Chulan, "Xie Sheng, ano ang gusto mong gawin?" "Anong gusto kong gawin?" Mabangis ang mga mata ni Xie Sheng, at naglabas siya ng kutsilyo, "Pinutol ng iyong lolo ang kanang braso ng aking lolo, na naging dahilan upang hindi magawa ng aking lolo ang pagpino ng mga sandata sa buhay na ito, at siya ay nasa matinding sakit. Ano sa palagay mo ang gusto kong gawin?" Sa oras na ito, sinabi ng isang master mula sa Shihia Village sa tabi ng Xie Sheng, "Brother Sheng, binibili ng City Lord ang isang grupo ng mga human girls sa mataas na presyo kamakailan. Kailangan niya ang essence at dugo ng mga human girls para masanay ang yin-yang combination technique. Maaari pa nating ibenta siya sa mansyon ng City Lord sa halip na putulin ang kanyang braso." Napahinto si Xie Sheng nang marinig niya ito, at nagliwanag ang kanyang mga mata, "Oh. Each girl is worth a lot of money. I heard that those with better looks are worth at least 1,000 gold." Tumawa ang master mula sa Shihia Village. Ang 1,000 ginto ay tiyak na hindi maliit na halaga para sa lahat sa Shihia Village. Nakinig si Tai Chulan kay Xie Sheng ng ilang tao na gustong ibenta siya sa pangunahing bahay ng Qinghe City, at ang may-ari ng Qinghe City ay nangangailangan ng mga batang babae upang linangin ang pagsunod sa yin at yang. Bagamat bata pa siya, alam din niya siguro kung ano ang dapat gawin sa yin at yang. Nang makita ang mga orchid ng Taikyo, tumawa at tumawa si Xie Sheng, "Hindi kami manggahas. Ang Bailian Empire, ang mga duwende ay malaki, at halos kontrolado ang lungsod ng Best Empire. Ang master ng Qinghe City ay ang disipulo ng Elven Clan." Sa sandaling naibenta si Tai Chulan sa pangunahing bahay ng Qinghe City, kahit na si Lolo Tai Chulan ay desperado na ginawa ang kanyang makakaya, hindi niya mailigtas si Tai Chulan. Sa pag-aakalang si Tai Chulan ay sumisipsip ng dugo ng master ng Qinghe City, at hindi napigilan ni Xie Sheng na matawa. Hindi lamang ito maaaring kumita ng 1,000 dolyar, ngunit gawin din ng apo ng matandang lalaki na hindi kasing ganda ng kamatayan, ngunit gawin din ng lumang sakit ng ulo ng bato. Ito ay perpekto. "Kuya, go." Itinulak ni Tai Chulan ang bakal na itlog, at pagkatapos ay tinusok ng espada ang espada sa kanyang kamay upang manalo ng ilang tao. Biglang namumukadkad ang bulaklak ng espada. Ang Tai Chulan ay isang congenital 10 na tumitimbang, at ang lakas nito ay hindi mahina. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya sa espada, binasag siya ni Xie Sheng, at pagkatapos ay hinampas ng kutsilyo ang kanyang espada. Agad na tinamaan ang mahabang espada sa Tai Chulan. Pagkatapos, kumuha ng isa pang palad si Xie Sheng para barilin si Tai Chulan. "Ate." Ang bakal na itlog ay umungal at nagmadaling umakyat. Sa sandaling siya ay nagmamadaling umakyat, siya ay pinalayas ni Xie Sheng, gamulong palabas ng 12 metro na magkasunod, at tumama sa pier ng bato sa tabi ng kalsada. "Kuya!" Sigaw ni Tai Chulan. Ngumisi si Xie Sheng, "Huwag kang mag-alala, hindi siya maaaring mamatay." Pagkatapos ay humakbang siya para hulihin si Tai Chulan at sinabing, "Nag-aalala ka pa rin muna sa sarili mo, isipin mo kung paano ka trituhin ng may-ari ng lungsod ngayong gabi." Kasunod nito, hindi ko pinansin ang maliit na itlog, at pagkatapos ay kinuha si Tai Chulan kasama ang ilang tao sa Shihia Village upang pumunta sa pangunahing bahay ng lungsod. Nagsuka ng dugo si Tai Xiaoeg at nagpumilit na abutin, ngunit pagkatayo niya, natamba siya at nagsumikap ng matagal. Nabangga niya ang direksyon ng pag-alis ni Yang Xiaotian. Sa oras na ito, ilang tao na si Yang Xiaotian ang nakatapos ng balita at lumabas sa isang partikular na kamera ng komersyo. Paglabas niya, hindi masyadong maganda ang mukha ni Yang Xiaotian. Sa 100 Empires, ang katayuan ng sangkatauhan ay mas masahol pa sa inaakala niya.
Maraming mga pamilya at zangmen ng sangkatauhan ang nakakabit pa sa mga duwende at makalangit na halimaw upang mabuhay. Sa madaling salita, maraming tao ang mga alipin ng mga duwende at ng makalangit na demonyo. Sa Hundred Empires, minsan kailangang tingnan ng sangkatauhan ang mga mukha ng mga duwende at ng makalangit na halimaw. Maging ang maraming matataas na tao sa sangkatauhan ay naging alipin at aso ng mga duwende at ng makalangit na demonyo. Ilang mahahalagang okasyon ng Hundred Empires, minsan ang mga kwalifikasyon ng mga lahi ng tao. Nang tanungin pa lang niya ang balita, hindi ito pinansin ng mga taga-Chamber of Commerce. Kung hindi pa siya naglabas ng ilang piraso ng lingshi, tinansya ng kabilang partido na hindi man lang siya magkakaroon ng interes na magbukas. Tumangala siyang Xiaotian sa langit. Mas madilim ang langit. Umuulan daw. Nang makitang masama ang pakiramdam niyang Xiaotian, ang tatlong binyan kirin ay hindi nang ahas na magsalita. Nang lumakad siyang Xiaotian patungo sa napagkasunduang restaurant, nakita niya na ang bakal na itlog ay puno ng dugo at lumakad sa mga tao. Nang makitang ito ay isang maliit na bakal na itlog, nagbago ang mukha niyang Xiaotian, at nagmadali siyang suportahan ang bakal na itlog. Xiao Tai, sinong nanakit sa'yo? Paano ang kapatid mo? Galit na sabi niyang Xiaotian, at kasabay nito, inilabas niya ang isang hindi kapani-paniwalang dan para lamunin ito. Sa paglunok ng gamot ni Dandan, mas gumanda ang mukha ni Tai Xiaoyan. Hinawakan niya ang kamay niyang Xiaotian at sabik na umiyak, Brother Yang, isang tao sa Shihye Village, nahuli nila ang kanilang kapatid na babae, gusto nilang ibenta ang kanilang mga kapatid na babae pumunta sa pangunahing bahay ng lungsod. Sinabi nila na ang lungsod ay pangunahing nakakuha ng isang grupo ng mga pangkat etniko ng tao, at nangangailangan ng isang batang babae at babae upang linangin ang yin at yang sink. Sinasabi ko rin na kayang magbenta ng $1,000 ang kapatid ko. Umiyak si Tai Xiao Egg, Brother Yang, iligtas mo ang iyong kapatid na babae, iligtas ang aking kapatid na babae. Nang marinig ito niyang Xiaotian, galit na galit siya. Alam niya na ang Panginoon ng Qinghe City ay ang mga duwende. Nakuha ng kabilang partido ang mga batang babae ng lahi ng tao, at ang bulalas ng mga batang babae ng lahi ng tao upang linangin ang synthesis ng yin at yang. Nawasak ang magic ni Nuno, narinig din ng magic apoy sa magkabilang mata. Ang kakanyahan ng babaeng empleyado upang linangin ang mga sintetikong pamamaraan ng yin at yang ay higit pa sa kanilang mga demonyo. Kapag ang mga batang babae at babae na ito ay hinihigop, sila ay madalas na pahihirapan habang sila ay namamatay, at hindi na sila mabubuhay ng matagal. Ang boses niyang Xiaotian ay napakalamig, at ang tatlong tao ng mga ninuno ng demonyo ay nawasak, pumunta sa pangunahing bahay ng lungsod. Ang boses ay tila lumutang mula sa impyerno, upang ang mga tao sa nakaraan ay manginig. Sa sandaling ito, dinala ni Xie Sheng si Tai Chulan sa pangunahing pamahalaan ng lungsod. Ang kasambahay ng pangunahing pamahalaan ng lungsod ay tumingin kay Tai Chulan pataas at pababa. Si Tai Chulan ay isang batang babae, at tumawa, ang hitsura ay mabuti, mabuti. Pagkatapos ay naghagis ng isang bag ng ginto kay Xie Sheng ng ilang tao, ito ay 1,100 ginto. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Bigyan si Xie Sheng ng ilang tao ng 100 ginto. Ilang tao sa Xie Sheng ang kumuha ng ginto, at ang mukha ay masaya, salamat pero ang Katie wala. Anong pamilya ka? Mabuti ang kalooban ng Katie wala at nakangiting nagtanong sa ilang tao. Galing kami sa Shihye Village. Nagmamadaling sabi ni Xie Sheng. Sa hinaharap, magkakaroon ng ganoong postura, at magpapadala ako sa iyo ng pagkakaiba sa oras na iyon. Saad ng kasambahay. Maraming tao ang nagpasalamat kay Xie Sheng. Sa oras na ito, dinala ng Iron Egg siyang Xiaotian sa pangunahing bahay ng lungsod. Sa sandaling dumating siyang Xiaotian sa labas ng pangunahing palasyo ng lungsod, nakita niyang lumabas si Xie Sheng. Nang makitang si Xie Sheng ay isang maliit na itlog, isa itong malaking aksidente. Obviously, pagkatapos niyang maranasan ang bakal na itlog, kaya pa niyang mabuhay ng ganito. Anak, hindi ka papatay. Nagulat si Xie Sheng at natawa, bakit, gusto mong iligtas ang kapatid mo? Nandyan ang kapatid mo. Pagkatapos ay itinaas niya ang pitaka sa kanyang kamay ng buong pagmamalaki, 1,100 ginto, nagbigay sila ng dagdag na 100 ginto, tila ang dugo ng babae ng iyong kapatid na babae ay lubos na mahalaga. Nang marinig ni Tai Xiaodan na ibinenta ni Xie Sheng at ng kanyang mga tauhan ang kanyang kapatid, namula ang kanyang mga mata, at galit siyang sumigaw at sumugod kay Xie Sheng.
Naghahanap ng kamatayan. Malamig na ngumiti si Xie Sheng, itinaas ang kanyang kamay, at direktang sinampal ang ulo ni Tai Xiaodan. Siya ay nasa tuktok ng ikasampung antas ng katutubo. Sa palad na ito, malamang na madudurog ang ulo ni Tai Xiaodan. Gayunpaman, nang akmang sasampalin na ito ng kanyang palad ay bigla itong huminto sa himpapawid. Nakita ko na ang kanyang kamay ay hinawakan niyang Xiaotian sa isang punto. Natigilan si Xie Sheng, pagkatapos ay tumingin kay Yang Xiaotian ng mabangis, at biglang iniwas ang kanyang braso ng buong lakas. Anak, saang nayon ka galing, umalis ka dito. Iwagayway na sana niya si Yang Xiaotian. Pero, laking gulat niya, hindi gumagalaw ang braso niya. Nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, at nagpuwersa siya gamit ang kanyang kamay, at biglang, may narinig na tunog ng pagkabasag ng buto. Malungkot na napasigaw si Xie Sheng, at nakita na ang kanyang kanang kamay ay dinurog ni Yang Xiaotian. Siya ay umungal, itinaas ang kanyang kaliwang kamay at baliw na hinampas ang mukha ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, sa sandaling pumutok siya gamit ang kanyang kaliwang kamay, hinawakan ito ng kaliwang kamay ni Yang Xiaotian. Ang mga kamay ni Xie Sheng ay parang sinapit ng mga bakal, at hindi makagalaw ang kanyang mga braso. Galit niyang sinabi, "Fuck you." Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay malamig, at malakas niyang hinayla gamit ang kanyang kaliwang kamay. Biglang tumalsik ang dugo sa hangin. Napasigaw si Xie Sheng at halos himatayan sa sakit. Naputol ang kanyang buong kaliwang braso. Ang mga gwardya sa gate ng City Lord's Mansion ay orihinal na tuwang-tuwa sa panunood ng palabas, ngunit ang kanilang mga mukha ay tumalsik ng dugo. Hinawakan ng mga bantay na ito sa gate ng City Lord's Mansion ang kanilang mga mukha at nakita nilang lahat sila ay puno ng dugo, at hindi nila maiwasang magalit. Sa oras na ito, hinayla muli ni Yang Xiaotian ang kanyang kanang kamay. Nawalan ng malay si Xie Sheng sa sakit at diretsyong bumagsak sa lupa. Naputol din ang kanang braso niya. Napunit ito sa ugat. Ang mga gwardya ng City Lord's Mansion ay nagpunas lang ng dugo sa kanilang mga mukha, at sila ay tumalsik muli sa kanilang mga mukha. Natigilan si Tai Xiaodan, at ang ibang mga masters ng Shihye Village ay natigilan din. Tumingin si Yang Xiaotian sa mga master ng Shihye Village. Ang natitirang mga master ng Shihye Village ay namumutla sa takot. Hinawakan ng mga bantay ng City Lord's Mansion ang dugo sa kanilang mga mukha, at ang isa sa kanila ay galit na galit, "Anak, gusto mo bang mamatay?" Galit niyang sinuntok si Yang Xiaotian. Ang mga bantay na ito ay pawang tao. Itinaas ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at hinawakan ang galit na kamao ng isa. Nakita ng gwardya si Yang Xiaotian na nakahawak sa kanyang kamao at sinabi sa malalim na boses, "Maglakas loob kang harangan ito." Kadalasan kapag nag-aaway sila, ang mga lahi ng tao na iyon ay hindi nang ahas na harangin ito. Kahit na ang mga mas malakas kaysa sa kanila ay hindi maglakas loob na lumaban. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, inikot ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at isang click ang tumunog. Nakita niya na ang kanyang kanang kamao ay pinilipot ni Yang Xiaotian, at ang kanyang pulso ay hindi na naayos. Sumigaw siya ng malungkot, at tumingin kay Yang Xiaotian na puno ng hindi paniniwala. Pagkatapos, biglang sumuntok si Yang Xiaotian. Tinamaan ang kanyang tiyan. Boom! Ang tunog ay parang pagpalo ng tambol. Muling lumitaw ang matagal nang nawawalang kapangyarihan ng Shira. Pagkatapos ay itinapon ang bantay at tinamaan ang mga batong leon sa magkabilang panig ng tarangkahan, at pagkatapos ay nahulog mula sa mga batong leon. Si Tai Xiaodan at ang mga masters ng Shihye Village ay natigilan. Iyon ang bantay ng City Lord's Mansion, at ang bantay ng City Lord's Mansion ng mga duwende. Ang taong ito ay talagang pumunta sa gate ng City Lord's Mansion para saktan ang guard ng City Lord's Mansion. Nilingon ni Yang Xiaotian ang kanyang ulo upang tingnan ang iba pang mga gwardya ng City Lord's Mansion, at ang mga mukha ng iba pang mga guard ng City Lord's Mansion na orihinal na mayabang ay nagbago. Bago pa sila makapagsalita, biglang sumuntok si Yang Xiaotian. Umugang ang lakas ng kamao. Mayroon talagang isang Shira na lumilipad palabas. Boom! Ang kapangyarihan ng Shira Fist ay nahahati sa tatlo, na tumama sa natitirang tatlong gwardya ng City Lord's Mansion. Malakas na nataman nilang tatlo ang cinnabar na bakal na pinto. Ang bakal na tarangkahan ng City Lord's Mansion ay nanginginig na parang kandila sa hangin. Si Yang Xiaotian ay tumawid sa gate at naglakad patungo sa ibang mga tao mula sa Shihye Village. Ang mga tao mula sa Shihye Village ay naging berde na sa takot. Kumikislap si Yang Xiaotian at lumitaw ang ilang Yang Xiaotian. Ito ay isang sinaunang kataas-taasang mahiwagang kapangyarihan, Invincible Clone. Sabay-sabay na sumuntok ang ilang Yang Xiaotians.
Ang lahat ng mga tao mula sa Shihya Village ay natangay, at ilan sa kanila ay nabasag sa bato sa harap ng bakuran ng mansyon, at pagkatapos ay sumabog sa likod na dingding. Bumagsak ang buong pader. Nagulo ang alikabok. Napatingin si Tai Xiaodan sa nawasak na tarangkahan at sa wasak na pader ng City Lord's Mansion, natigilan, at nakalimutan na narito siya para iligtas ang kanyang kapatid. Sa oras na ito, sa pangunahing bulwagan ng City Lord's Mansion, ang batang Panginoon ng lungsod na si Haiyan ay nag-host ng isang piging upang aliwin si Chen Senador, ang elder ng Iron Fan Gate, at ilang makapangyarihang pamilya sa Qinghe City, at si Li Ting, ang unang henyo sa pagpino ng armas sa Qinghe City na hinangaan ni Tai Xiaodan, ay nakaupo rin doon. Sina Haiyan, Li Ting, Chen Senador at iba pa ay masayang nagiinuman ng kanilang baso nang bigla silang makarinig ng malakas na ingay at hiyawan mula sa labas, at lahat sila ay nagulat. May pumunta sa City Lord's Mansion para manggulo. Nahirapan ang lahat na paniwalaan na may mga ngahas na pumunta sa City Lord's Mansion para manggulo. Pumunta ka at tingnan kung ano ang nangyayari. Lumubog ang mukha ni Haiyan, at sinabi niya sa kanyang mga tauhan sa paligid niya, ginagambala nila ang aking kalooban. Dalhin mo sila sa akin, gusto kong matuklasan ang kanilang balat ng patong-patong. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Madalas niyang ginawa ang ganitong uri ng bagay, madalas na binibitin ng ilang mga master ng tao na nakasakit sa kanya sa Qinghe City Square, at pagkatapos ay binibalatan ang kanilang balat sa bawat layer. Natuwa si Haiyan sa nakakasakit ng pusong hiyaw ng takot ng balatan ng kabilang partido. Ang kanyang mga tauhan ay nanginig, tumugon ng may paggalang, at pagkatapos ay umalis ang lahat. Ituloy na natin ang pag-inom. Itinaas ni Haiyan ang kanyang baso at ngumiti sa lahat ng tao sa bulwagan. Sa oras na ito, naglakad si Yang Xiaotian hanggang sa likod bahay ng City Lord's Mansion. Sa daan, kapag nakasalubong niya ang mga gwardya na umaatake, susuntukan niya sila, at bawat suntok ay tumatama sa laman. Matapos palayasin ang hindi mabilang na mga gwardya ng City Lord's Mansion, pumunta si Yang Xiaotian sa likod bahay. Sa likod bahay, isasama na sana ng City Lord's Mansion housekeeper at mga gwardya si Tai Chulan para hugasan, nang makarinig sila ng mga hiyawan na nagmumula sa harapan. Habang sila ay nagtataka, nakita nila sina Yang Xiaotian at Tai Xiaodan na papasok. Sa sandaling makita ni Tai Chulan sina Yang Xiaotian at Tai Xiaodan, ang kanyang magandang mukha ay napuno ng pagtataka at hindi paniniwala, "Yang Master Yang, aking nakababatang kapatid." Ang housekeeper ng City Lord's Mansion ay labis na nagalit at galit na itinuro si Yang Xiaotian, "Sino ka? Napakatapang mo, ikaw, isang sangkatauhan, ay naglakas loob na pumasok sa City Lord's Mansion. Naglakas loob kang sakta ng mga gwardya ng mansion ng City Lord. Saang pamilya ka galing? Hindi ka ba natatakot na mapuksa?" Nanginginig ang mga daliri niya sa excitement. Sa oras na ito, isang figure ang kumislap, at si Yang Xiaotian ay dumating sa harap ng kabilang partido at direktang hinawakan ang mga daliri ng kabilang partido. Nang mabigla ang kabilang partido, sinira niya ang mga ito, at nakitang diretsyong nabali ang mga daliri ng City Lord's Mansion. Ang mukha ng tagapamahala ng lungsod ay nabaluktot sa sakit, at siya ay umungal, "Patayin siya. Patayin sila." Nang akmang sasalakayin ang mga nakapaligid na gwardya, biglang, ang Devil Ancestor of Destruction ay pamitik sa kanyang daliri, at 12 ng mga demonyong enerhiya ang lumipad palabas, na pinaalis ang mga nakapaligid na gwardya. Nang lumapag ang mga gwardya na ito, ang lakas ng demonyo sa kanilang mga katawan ay parang mga uod, na patuloy na kumikiliti sa kanilang mga katawan. Napagulong-gulong ang lahat sa sakit. Nang makita ang tagpong ito, natakot ang mukha ng tagapamahala ng lungsod. Malamig na tiningnan ni Yang Xiaotian ang kabilang partido, "Labis kong kinaiinisan ng mga taong nagtuturo sa akin." Pagkasabi nito, hinawakan niya ang iba pang mga daliri ng mga kamay ng kabilang partido at saka sinira ng malakas. Ang ilang mga lalaki sa paligid ng Haiyan ay sumugod lamang at nakita ang eksena ng pagkabali ng 10 daliri ng tagapamahala ng lungsod. Ang tagapamahala ng lungsod ay isang duwende at tagapangasiwa ng Qinghe City Lord's Mansion. Siya ay layaw at hindi kailanman nakaranas ng ganoong sakit. Ito ay kasing sakit ng pagkatay ng baboy, at tumulo ang luha. Ang mga tauhan ni Haiyan ay pawang mga duwende. Pagtingin sa eksenang nasa harapan nila ay nagulat sila at nagalit. Isang tao ang nangahas na salakayin ang kanilang mga duwende ng lantaran. "Anak, kung maglakas loob kang salakayin ang mga duwende, mamamatay ka ng napakalungkot." Malamig na sabi ng isa at inilabas ang kutsilyo sa kamay niya.